Mabilis na tumatakbo mula sa Big Tiger sila Sobo at Ace. Dahil noong sinubukan pala nila itong patayin ay walang kwenta ang parehong mga atake nila. Nang makatakas sila ay naalala ni Sobo kung ayos lang ba si Luffy dahil isa pa daw itong batang iyakin. Giit ni Ace na wala siyang pake kay Luffy nang muntik na silang mahulugan ng malaking puno. At nakitang si Luffy pala ang nagpabagsak nito kaya natuwa nang makita ang dalawang kapatid. Pagsapit ng hapunan ay pinakita ni Luffy ang bago niyang teknik kay Sobo. Pero si Nag-Uri ang tinamaan niya ng suntok ngunit natuwa pa rin si Sobo sa improvement nito. Giit ni Nag-Uri na pinagsisibak niya daw si Luffy ng kahoy kaya lumakas ito. Nang maalala ni Ace na tinalo ng kanyang ama si Nag-Uri ay naisip nitong galit ang matanda kay Gold Roger. Sagot ni Nag-Uri na may utang na loob pa nga daw siya kay Roger dahil hindi sila nito pinatay. Kaya hindi makapaniwala si Ace na hindi galit si Nag-Uri. Nainis si Ace kaya sinugod niya ang matanda. Subalit kahit matanda na ito ay nagawa pa rin niyang matalo si Ace sa labanan. Dinala sila ng matanda sa isang lugar, kung saan masayang ipinakita ni Luffy ang ginagawang barko ni Nag-Uri. At dahil nanalo ang matanda sa duelo nila ni Ace ay nais nitong magpatulong sa paggawa. Dahil nais pa pala nitong hanapin ang kanyang crew sa kabila ng kanyang edad. Kinabukasan ay nagsimulang tumulong ang tatlo sa paggawa ng barko at kasabay na rin ito ang training nila. Isang araw ay naglalaban sila Sobo at Ace upang mahasa ang mga kakayahan. Umatake na naman si Luffy ngunit si Nag-Uri na naman ang tinamaan. Giit ng matanda na hindi sapat na malakas ka lang kung nais mong maging captain. Naintriga ang mga bata kung ano ang mas importante sa lakas ngunit nakalimutan na daw ito ni Nag-Uri. Pagsapit ng gabi ay hindi nakatiis si Ace kaya tinanong niya kay Nag-Uri ang ibig sabihin nito. Giit ni Nag-Uri na hindi niya pa rin alam dahil hindi daw siya magaling na captain. Ngunit hanggang sa huli ay kinilala pa rin daw siyang captain ng kanyang mga crew. Kinabukasan ay natapos na ang barko ng matanda. Pero bago daw umalis si Nag-Uri ay kailangan munang matalo ng tatlo ang Tiger kaya ginanahan ng mga ito. Matapang silang nagtungo sa bahay ng Tiger habang nanonood si Nag-Uri sa itaas. Agad na sumugod si Ace ngunit blank kwenta ang atake niya kaya napatalsik ng buntot nito. Sunod ay gumamit si Sobo ng pamingwit pero hindi rin umubra sa mabangis na hayop. Sinubukan din sumuntok ni Luffy pero tumalbog lang ang kamao. Ngunit bago siya nito mapaslang ay dumating ang dalawang kapatid para iligtas siya. Kaya naman nakatakbo ang tatlong bata. Pinahabol ni Sobo ang Big Tiger, samantalang si Ace ay ginamit na parang tirador ang katawan ni Luffy kaya naman tinamaan niya ito ng napakalakas sa ulo. Dahil sa pagtutulungan ay nagawang matalo ng tatlo ang kinatatakutang nilalang sa Mount Corvo. Kaya umalis na si Nag-Uri ngunit sinabi muna sa kanya ni Ace na tatalunin siya nito balang araw. Kinabukasan ay nagkaroon ng malakas na bagyo kung nasaan ang hideout ng tatlong bata. Tinangay nito si Luffy ngunit tinawanan pa ng dalawang kapatid ang kawawang bata. Pagkatapos ng bagyo ay naghanap sila ng mga materyales pang-ayos ng hideout ngunit hindi nila alam na may mga nagmamasid sa kanila. Nang magkahiwalay sila ay pinuntahan ng mga ito si Sobo na siyang pakay nila. Saka dumating ang dalawa sakay ng barrel para iligtas ang kapatid. Agad na nagkaroon ng labanan at nagawang matalo ng tatlong bata ang mga tauhan ni Blue Jam. Ngunit nagpaputok ang kanilang captain kaya nagtago sila. Dahilan para mahuli ng mga pirata nang dumating ang mga bantay dahil utos pala ito ng tatay ni Sobo. Pinagbibintangan nito sila Ace at Luffy na bad influence daw sa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Sobo na siya ang kusang nagpupunta dito. Saka sinabi ni Blue Jam na sila na daw ang baalang magpatahimik sa dalawang bata. Kaya sinabi ni Sobo na susunod na siya sa nais ng ama basta wag lang sasaktan sila Ace at Luffy. Dahil dito ay napilitang sumama si Sobo pauwi sa bahay nila. Sa hideout nila Blue Jam ay sinisiraan nito si Sobo sa dalawang bata dahil isa daw itong maharlika pero hindi naniniwala ang dalawa. Sinabi ni Blue Jam na palalampasin niya daw ang ginawa nila kay Damulag kung magtatrabaho sa kanya ang dalawang bata. Kaya naman nagtrabaho na lang muna sila para makasurvive. Sa Hightown ay bini-brainwash ng ama si Sobo pero hindi ito pumapayag. Kaya sinipa nito ang inuupuan niya. Tapos binayaran na lang nito ang investigador para baliwalain ang mga kaso ni Sobo. Pag-uwi sa bahay ay pinaplastic siya ng kanyang ina na mas favorite ang adopted brother niyang Sip-Sip. Giit ng ama na ito daw ang kapalit ni Sobo kung hindi ito magtitino. Sa loob ng silid ay nag-aalala pa rin si Sobo nang dumating si Boy Sip-Sip para tuksuhin siyang bobo. Nalaman ni Sobo sa adopted brother na susunugin daw bukas ang Great Terminal sa utos ng world government kaya nag-alala si Sobo kila Ace at Luffy. Dahil sa narinig ay kagad na umalis si Sobo para iligtas ang mga kapatid. Saka nagpunta siya sa mga bantay para alamin pa ang tungkol sa plano kaya nalaman niyang kasabwat pala sila Blue Jam. Kinabukasan ay nalaman ng ama na nakatakas si Sobo sa bahay nila kaya pinag-utos na hanapin ito. Sa pagtatanong-tanong ni Sobo ay nalaman niyang alam pala ng lahat ng maharlika ang masamang balak sa Great Terminal pero wala silang pake. Nang makausap ni Sobo ang isa pang matanda ay nalaman niyang sang-ayon pa ang mga ito na sunugin ang buong Great Terminal kaya napatakbo na lang si Sobo upang sabihan sila Ace at Luffy. Ngunit nakita naman siya ng mga bantay kaya mas nagmadali. Sa pagmamadali ay nabunggo niya pa ang isang flower shop pero pinilit niya pa rin kaso nabunggo niya naman ang isang lalaki
atake kaya nahuli na siya ng mga bantay. Sinabi ni Blue Jam sa dalawa na ang mga binuhat pala nilang mga kahon kahapon ay may mga pampasabog. Ngunit bago daw nila sunugin ang lugar ay nais munang malaman ni Blue Jam kung nasaan ang mga kayamanan nila Ace. Samantala si Sobo ay ikinulong ng sariling ama sa bodega, kaya wala itong nagawa kundi ang umiyak dahil sa mangyayari sa Great Terminal. Pagsapit ng gabi ay nagsimula ang grupo ni Blue Jam na pasabugin ng mga kahon. Mula sa itaas ay nakita din ng mga mountain bandit ang sunog kaya nag-alala sila sa tatlong bata. Sinusubukang tumakas ng mga tao sa Great Terminal ngunit ayaw silang papasukin ng mga bantay. At harap-harapan silang sinarhan ng gate ng mga ito. Nagising ng iba pa dahil nasusunog na ang kanilang mga bahay. At ang malala ay natrap na sila sa gitna dahil sa apoy. Samantala natutuwa pa si Blue Jam dahil nangako pala ang hari sa kanila na gagawin silang mga maharlika kapag sinunod ang utos nito. Itinali nila sila Ace at Luffy ngunit buo ang loob ni Ace na tumakas. Sila Blue Jam naman ay ayaw rin pagbuksan ng mga bantay sa kabila ng pangako sa kanila ng hari ng Goa Kingdom. Kaya naisip na ng mga ito na niloko lang sila ng hari. Tagumpay naman na nakatakas sila Ace sa lubid at tumakbo para makaligtas. Samantala si Sobo ay nakatakas na naman pala sa tatay niya. Nagpunta ito sa gate upang pagbuksan ng mga tao pero pinaggugulpi lang siya ng mga bantay. Noong gabing iyon ay kakaiba din ang lakas ng hangin. Dahil nandoon pala si Dragon na nakita ang batang si Sobo na walang malay. Nang magising ito ay sinabi niya kay Dragon na ikinakahiya niyang pinanganak siyang isang maharlika dahil sa napakasama ng mga ito sa kapwa-tao. Giit ni Dragon na nais niyang baguhin ang mundo ngunit sa ngayon ay wala pa siyang sapat na puwersa. Hanggang sa mawala ng malay ang batang si Sobo. Samantala sila Luffy ay patuloy na tumatakbo. Sila Blue Jam naman ay wala na ring matatakbuhan dahil nadamay sa sunog ang kanilang barko. Samantala ang mahal na hari ay naiirita daw sa nakikita niyang sunog sa malayo. Nagtanong ang isang bata kung bakit hindi tao ang turing nila sa mga tagalabas. Sagot ng tatay nitong kasalanan kasi ang ipanganak na hindi isang maharlika. Tapos natuwa pa ang batang nakakainis ang mukha sa paghihirap ng iba. Maging ang tatay nitong pangit ay ngumiti pa bago isara ang bintana. Samantala sinusubukang mag-survive nila Ace at Luffy ngunit nahanap naman sila nila Blue Jam. Tumakbo ang dalawa ngunit na-corner sila ng mga ito. Saka tinanong ni Blue Jam kung nasaan ang kayamanan nila. Dahil dito ay pinakita na lang ni Ace ang dati nilang taguan ng kayamanan. Ngunit para makasuguro ay dinala pa rin sila ng mga pirata. Tinutukan ni Blue Jam ng baril si Ace at sinabing gagamitin nila ang kayamanan para sa paghihiganti sa panloloko na ginawa sa kanila ng mga maharlika. Dagdag pa nitong niloloko lang daw sila ni Sobo dahil mayaman ang mga magulang nito. Pero naniniwala ang dalawang bata na totoo si Sobo sa kanila kaya kinagat ni Luffy ang isang pirata kaya nasaktan siya nito. At akmang tatapusin ang bida ngunit bago ito magawa ay nagkaroon ng kakaibang aura kaya nakatulog ang mga ito maliban sa captain nila kaya binalibag nito si Ace at nais paputukan ng baril. Ngunit dumating si Dadan kaya di tinamaan si Ace. Inatake ito ng babae saka dumating ang mga bata niya. At sinabing pinagkatiwala sa kanya ang mga ito kaya hindi hahayaang saktan ng pirata. Pero hindi pa rin natakot si Blue Jam kaya naman tumakbo na lang sila Dadan. Ngunit ayaw pa rin tumakas ni Ace mula sa pirata. Dahil dito ay bumalik si Dadan at sinabi na sasamahan niya daw si Ace sa pakikipaglaban. Umalis na ang mga bata nito para tumakas sa apoy dala si Luffy. Samantala sila Dadan at Ace ay pinagtulungan ng pirata. Ang ibang mga tao ay natrap sa gitna ng apoy kaya naisip na katapusan na nila. Ngunit biglang nagkaroon ng napakalakas na hangin kaya nagkaroon sila ng daanan patungo sa isang barko. Agad na tumakbo ang mga tao para makaligtas. Sa barko ay naghihintay ang Revolutionary Army para iligtas ang mga tao. Giit ni Dragon na ito ang mangyayari sa buong mundo sa hinaharap sa pamumuno ng world government kaya kailangan nila itong baguhin. Saka sinabi nito sa mga tao na kung nais nilang ipaglaban ang karapatan ay sumakay sila sa barko at ikinatuwa naman ito ng mga tao. Samantala sa palasyo ng Goa Kingdom ay napakahimbing ng tulog ng hari. Giit ng tatay ni Sobo na tinawagan niya daw ang military para magpatulong hanapin ang anak. Samantala ang mga tao sa bayan na malapit sa Great Terminal ay nangangambang baka madamay sila. Ang mga bandido naman kasama si Luffy ay nakatakas na sa apoy ngunit nag-aalala pa rin sila kina Dadan at Ace. Kinabukasan ay pinipilit ni Luffy ang katawan para hanapin ang dalawa. Pero dahil sa dami ng mga sugat ay hindi nito kinaya kaya pinahigo muna siya ng mga bandido. Subalit labis pa rin ang pag-aalala niya kina Dadan at Ace. Halos maubos ang lahat ng mga basura sa Great Terminal dahil sa sunog kagabi. At kung may makita daw silang survivor ay kaagad nilang babarilin. Samantala payapa na rin sa loob ng pader dahil natapos na ang sunog. Si Sobo naman ay nagtatago pa rin sa kanyang ama. Dahil hawak na ng militar ang kanyang litrato dahil sa utos ng magulang. Hanggang sa makita na siya ng isang bantay. Nakatikim siya ng isang sapok sa sariling ama dahil lagi siyang tumatakas. Saka pinag-utos ng tatay ni Sobo sa dalawang militar na maging personal guards para kay Sobo.
Sinabi din ito sa anak na mag-aral bilang isang mabuting maharlika dahil kung hindi ay ipapapatay niya sila Luffy at Ace. Saka dumating ang sip-sip nitong adopted brother at iniwan si Sabo sa silid kaya napaiyak na lang ito. Mula noon ay pinupuntahan na lang siya ng kanyang tutor para mag-aral. Ngunit naiisip pa rin ni Sabo ang kanyang mga kaibigan na naging mga kapatid. Dahil naiisip niyang tila nakakulong siya na parang isang ibon sa tradisyon at paniniwala ng mga maharlika. Nang dumating ang kapalitan ng bantay ay narinig ni Sabo na darating ang isang celestial dragon kaya lahat ay naghahanda. Kaya sinamantala ito ni Sabo para magsulat ng liham para kina Ace at Luffy habang ang mga magulang ay nasa labas. Napaka-engrande ng inihanda nila sa pagbisita ng celestial dragon kung saan naghihintay ang maraming tao sa pagdating ng barkong sinasakyan nito. Subalit nakatakas na pala si Sabo, kung saan papaalis na siya habang paparating naman ang Celestial Dragon kaya kinabahan ang mga bantay. At kinabahan din ang mga magulang ni Sabo sa narinig na isang bata ang nakasakay sa papaalis na bangka. Dahil natalo pala ni Sabo ang bantay. At nakitang si Sabo nga ang bata sa bangka. Kinabahan din ng mga tao dahil baka magalit ang kanilang panauhin. Ngunit nang makita nila ang panauhin ay magkahalong tuwa at kaba ang naramdaman nila dahil bibihirang makakita ng isang Celestial Dragon. Subalit nakita nito ang bangka na sinasakyan ni Sabo, kaya naman binaril ito ng Celestial Dragon. Sinusubukan ng bata na apulahin ang apoy. Ngunit dahil nagalit ang panauhin sa pagdaan nito sa kanyang harapan ay tinuluyan niya na si Sabo na nakita ng maraming tao. Samantala malungkot ang mga bandido nang dumating ang kasamahan para sabihin ang magandang balita. Dahil nakabalik na pala sila Ace at Dadan. Labis na natuwa si Luffy ngunit sinapok siya ni Ace dahil inakala nitong patay na siya. Saka ikinwento ni Ace ang nangyari kung paano nila kinalaban si Blue Jam. Muntik na nitong mabaril si Dadan pero pinigilan ni Ace. Dahil dito ay nakabawi si Dadan at nasuntok sa mukha si Blue Jam. Pagkatapos ay pinilit nilang makatakas ngunit napakalaki na ng apoy. Kaya wala silang nagawa kundi ang dumaan dito sa pangunguna ni Dadan. Ngunit dahil dito ay napinsala si Dadan kaya binuhat siya ni Ace. Nagnakaw si Ace ng mga gamit upang mabigyan ng first aid at mga pagkain ang babae. Ngunit habang nagtatago ay tinutugis din sila ng mga bantay. Kasalukuyan namang nagaganap ang mainit na pagsalubong sa Celestial Dragon na nakasakay pa sa alipin nito. Tinanong ni Dadan kung bakit hindi tumakbo si Ace. Sagot nitong naisip niyang may maiiwan siya kapag tumakbo. Dito ay naalala ni Dadan ang sinabi ni Garp tungkol kay Roger na hindi daw ito kailanman tumakbo sa mga kalaban niya upang mailigtas ang kanyang crew. Kaya naisip ni Dadan na nagmana ito sa tatay niya. Dumating si Dogra na may masamang balita, dahil nakita nitong namatay si Sabo dahil sinalubong ang barko ng Celestial Dragon. Ayaw maniwala nila Ace at Luffy sa sinasabi nito. Giit ni Dogra na kitang-kita niya ang nangyari kung saan naglagay pa ito ng flag ng pirata kaya napaiyak si Luffy at nais namang maghiganti ni Ace pero pinigilan siya ni Dadan dahil siguradong mamamatay lang siya. Kaya itinali nila sa puno si Ace, si Luffy naman ay ayaw tumigil sa pag-iyak. Kinabukasan ay dumating ang isang liham na nagmula kay Sabo. Kaya pinakawalan na nila si Ace para basahin ito. Dito ay sinabi ni Sabo na maglalakbay na siyang mag-isa sa karagatan bilang isang pirata para makatakas sa buhay nito. Kung saan sinabi din nitong si Ace na muna ang bahala sa kapatid nilang si Luffy kaya hindi napigilan ni Ace ang mapaiyak ng sobra dahil sa kalungkutan. Dahil sa nangyari ay hindi pa rin naka-recover si Luffy sa tuwing naaalala ang masasayang alaala nilang tatlo kasama si Sabo. Binatukan siya ni Ace dahil hindi pwedeng magdusa habang buhay. At sinabing lahat ng kayamanan nila ay nakuha daw ng kung sino pero wala na siyang pake dahil wala na rin si Sabo. Dito ay sinabi ni Luffy na nais niyang maging sobrang lakas para hindi rin mawala sa kanya si Ace, ngunit binatukan siya nito at sinabi na hindi siya mamamatay. Saka sinabi nito kay Luffy na mula ngayon ay dapat mamuhay na sila ng walang pagsisisi sa mga desisyon. Dagdag pa nitong balang araw ay maglalakbay sila sa karagatan upang mamuhay ng may labis na kalayaan sa kung sino man. Samantala malapit sa dojo kung saan nagsasanay si Zoro ay makikita na nandoon ang barko ni Dragon. Nag-aalala si Ivan kay Dragon nang makita na may pinsala ito. Giit ni Dragon na pinanood niya kasi ang seremonya ng Celestial Dragon. At nang masiguro nito sa mga tauhan na meron silang sapat na pagkain ay maglalakbay na sila pauwi sa Baltigo. Samantala pagkaalis ng Celestial Dragon ay balik na naman sa dating pamumuhay ang mga tao sa Great Terminal. Sila Luffy at Ace naman ay nagsasanay upang maging malakas. Ngunit sinabi ni Ace na walang kwenta daw ang gum-gum fruit ni Luffy kaya nag-away sila. Tapos naisip nila na nandoon si Sabo ngunit isa lang pala itong bato kaya natigilan sila. Saka sinabi ng bida na mas mabait daw na kuya si Sabo kaya binatukan siya ni Ace. Nakakatanggap ng mga liham sila Dadan na sinasabing magtatayo daw ng sariling kaharian sila Luffy at Ace. Paglabas ay nakita ang base ng mga ito kaya na-stress na naman si Dadan. Kinakalaban ni Luffy ang malaking oso ngunit hindi siya tinutulungan ni Ace dahil magkaiba sila ng kaharian. Kinalaban pa rin ito ng bida ngunit tinamaan siya nito, kaya tinulungan siya ni Ace para makatakas at kaagad na dinala sa bahay ng mga bandido.
Giit ni Magra na kaunting lalim na lang sa sugat ni Luffy ay baka namatay na ito. Kaya sising-sisi si Ace dahil pinabayaan niya ang kapatid. Isang araw ay dumating si Makino upang bisitahin si Luffy. Ngunit nagpapaturo sa kanya si Ace kung paano maging magalang dahil nais nitong magpasalamat kay Shanks sa pagliligtas noon kay Luffy. Dahil dito ay medyo natuto na ng magandang asal ang dalawa kaya noong nagnakaw sila ng pagkain ay nagpasalamat sila sa chef. Patuloy na nagsanay ang dalawang bata pagkatapos ay kinalaban na nila ng magkasama ang malaking oso bilang parte ng kanilang pagsasanay sa mundo ng mga pirata. Maging ang mga matatanda ay tinatalo ng dalawang bata, pati na rin ang malaking centipede. Isang araw ay dumating si Garp na ginugulpi sila para sa kanilang pagsasanay na maging malakas. At lumipas ang 7 taon ay 17 years old na si Ace at 14 naman si Luffy. Dahil dito ay dumating na ang tamang panahon para maglakbay si Ace bilang isang pirata sa karagatan. Samantala si Dadan ay nalulungkot ngunit labis na natuwa nang sabihin nila ang mensahe ni Ace na nagpapasalamat sa pagpapalaki sa kanya. Si Luffy naman ay patuloy na nagsanay upang maging malakas bago siya umalis at maging isang pirata. Dumating ang balita sa dyaryo na nakikilala na si Ace bilang isang pirata kaya napahanga si Luffy pero hindi daw siya magpapatalo. Nang maging 17 years old na ang bida ay ayaw siyang makita nila Dadan na umalis. Ngunit bago umalis ang bida ay sinabi nitong ayaw niya daw sa mga bandido pero gusto niya ang grupo nila Dadan kaya napaiyak na lang ang babae. Gamit ang maliit na bangka ay nag-aalala sa kanya ang mga tao pero dito daw nais magsimula ni Luffy. At pag-alis ay nagpaalam sa kanya ang mga tao sa village. Ngunit hindi pa siya nakakalayo ay nagpakita na ang Sea King kung saan siya iniligtas ni Shanks noong bata pa siya. Pero sa pagkakataong ito ay ipinamalas ni Luffy ang teknik na sinanay niya ng 10 taon kaya bagsak ang Sea King at natuwa ang mga tao. At simula dito ay nangarap na ang ating bida na maging hari ng mga pirata. Sa kasalukuyan ay patuloy ang pagdadalamhati ni Luffy sa pagkawala ni Ace. Dahil sa nangyari ay bumalik si Garp sa Windmill Village kung saan pinasabog ang mga pirata doon. Si Dadan naman ay hindi mapigil sa kakainom ng mabalitaan na nagbalik si Garp. Nababahala ang mga tao dahil sa pagkamatay ni Whitebeard at wala na daw takot ang maraming pirata na gumawa ng masama. Giit ni Garp na pinalubog niya ang 3 barko ng pirata kanina lang. Saka pinalagay ang karatula na nagbabantay doon si Garp para walang manggulo ng mga pirata. Lumabas si Dadan at sinaktan si Garp dahil hindi nito tinulungan si Ace. Tumulo ang mga luha ng babae habang sinusuntok si Garp ngunit hindi ito lumalaban, kaya pinigilan siya ni Makino at sinabing mas nahihirapan si Garp dahil wala itong magawa kahit nandoon siya. Pero hindi ito matanggap ni Dadan dahil siguradong nahihirapan daw si Luffy ngayon. Kaya naalala ni Makino nung tinuruan niya ang dalawa ng kagandahang asal. Subalit ngayon ay labis din ang kanyang pag-iyak dahil sa pagkawala ni Ace. Nagtanong ang mayor kung nasaan si Luffy, sagot ni Garp na kinuha ito ng isang submarine. Samantala sa New World ay isinagawa ang pagkilala sa bangkay ng 2 piratang iginagalang nila sa pamumuno nila Shanks at Marco. Saka napansin ni Shanks na kapareho ng ugali ng kapten niyang si Roger ang anak nitong si Ace na hindi tumatakbo kahit na kanino. Samantala si Luffy sa Maiden Island ay patuloy pa rin sa paghihinagpis sa nangyari. Pinipigilan siya ni Jinbei na saktan pa ang sarili. Kaya si Jinbei ang inatake ng ating bida ngunit binalibag lang siya ng fishman para kumalma. Ngunit kinagat naman siya nito kaya inihagis si Luffy at sinakal ito para tumigil. Saka sinabing meron pang natitira sa kanya kahit nawala na si Ace. Dahil dito ay naisip ni Luffy na meron pa siyang mga kaibigan na nagtitiwala at nagmamahal sa kanya bilang kanilang captain kaya hindi na napigilan ng ating bida ang kanyang mga luha habang naaalala ang mga ito. At naisip na nais na niyang makita ang mga kaibigan. Samantala sa Gloom Island kung nasaan si Zoro ay kinalaban niya ang mga unggoy na magaling sa espada. Gumamit siya ng 3 sword style para matalo ang isa nito. Subalit napakarami ng mga ito at ang isa ay binaril pa siya. Saka sumugod ang mga ito ng sabay-sabay. Kaya gumamit si Zoro ng Dragon Twister technique para mapatalsik sila. Subalit napagtulungan pa rin ng mga ito si Zoro kaya bumuka ang mga sugat niya na gawa ni Kuma. Kaya naman talsik siya ng tamaan ng maso ng kalaban. Subalit biglang natakot ang mga unggoy dahil dumating pala si Mihawk. Samantala, sa Birdie Kingdom naman ay nahuli na naman ng mga tao si Chopper para gawing pagkain. Pero nang malaman ng isang lalaki na nakakapagsalita siya ay pinakawalan na siya at nilagyan ng cream ang kanyang puwet. Sinabi nilang nanggaling sa malaking puno ang mga gamot na ginagawa nila pero ginawa na itong bahay ng mga ibon kaya marami sa kanila ang may sakit. Giit ni Chopper na tutulungan niyang gumaling ang mga ito. Umakyat ang reindeer para kumuha ng gamot. Nakita siya ng isang ibon kaya nang hihingi siya ng gamot pero inatake lang siya ng mga ito nang walang tigil.
Kaya gumamit siya ng Rumble Ball at pinigilan ang atake nito. Saka lumabas ang mga tao para tulungan siya. Pero napapaligiran sila ng napakaraming mga ibon. Umatake ng spear ang isang tao ngunit sinalag ito ni Chopper gamit ang arm point kaya siya ang napinsala at nahulog. Ngunit niligtas naman siya ng isang ibon na siyang magulang ng sisiw niligtas niya. Nagbalik sila sa itaas at nagkausap kaya nagkaroon ng pagkakaisa. Ang dahilan pala ng mga ibon ay iniingatan nila ang mga kayamanan na kinokolekta nila mula sa mga pirata. Pero nang malaman na taga dito lang ang mga taong ito ay sila na mismo ang nagbigay ng mga herbs sa kanila. Subalit pagkatapos ay nakatulog na si Chopper. Paggising niya ay naging magkaibigan na ang mga ibon at mga tao. Tapos dumating sa kanya ang balita sa dyaryo. Sa Wetheria naman kung nasaan si Nami ay nagtatanim sila ng mga weather balls. Saka dumating ang dyaryo kaya nalaman ni Nami ang nangyari. Si Usopp naman ay walang tigil sa pagkain kaya nag-aalala si Heracles na gagawin itong pulutan ng mga nilalang doon pero ayaw siyang pakinggan. Saka dumating ang nagdadala ng dyaryo pero pati ito ay gusto niyang kainin. Sa Kamabaka Kingdom naman ay tuluyan ng naging Becky si Sanji. Kung saan binigay sa kanya ng ibon ng dyaryo kaya nalaman ng masamang balita. Sa Tequila Wolf naman ay nailigtas na ng Revolutionary Army ang mga bihag doon kasama na si Robin. Sa kaniyayo ng mga ito na sumama sa kanila si Robin pero ayaw ng dalaga dahil kailangan nilang magkita ng mga kaibigan. Kaya sinabi ng lalaki ang balita tungkol sa mga ito. Sa Baltimore naman ay nakakuha na si Frankie ng mga cola sa laboratory ni Vegapunk. Saka naalala ang nakalaban niyang cyborg na oso na nagpatalsik sa kanya kaya nakita ang taguan ng cola. Tapos dumating ang balita mula sa isang device. Si Brook naman ay patuloy sa paggawa ng kanta nang makita niya ang isang dyaryo tungkol kay Ace. Si Zoro naman ay nalaman mula kay Mihawk na namatay na si Ace na kapatid ni Luffy. Payapa na namimingwit ang Law Pirates nang makita nila sa malayo na may kinakalaban ng isang Sea King at nagawa pa itong matalo. Tapos dumating doon si Rayleigh dahil lumangoy pala ito mula pa sa Sabaody para lang makapunta doon. Di makapaniwala ang Law Pirates dahil maraming Sea King sa Combelt. Saka sinabing ang pakay niya daw dito ay si Luffy. Samantala hindi na makapaghintay ang mga babae na muling makita ang ating bida. Nagpadala muli ng mga pagkain si Boa para kay Luffy at mga kasama nito. At habang papunta sila nag-i-imagine na naman ng Pirate Empress. Pagbalik nila Jinbei ay wala na doon sila Law. Saka nakita niya doon si Rayleigh. Maging si Jinbei ay di makapaniwala na makikita niya si Rayleigh na kanang kamay ng Pirate King. Sinabi ni Rayleigh na umalis na daw sila Law. Samantala kilala din pala si Rayleigh sa isla pero si Luffy lang ang nakikita ni Hancock. At nagsimula na sa pagkain si Luffy para manumbalik ang kanyang lakas. Pero naiinis si Hancock dahil kumakain din si Jinbei. Napag-alaman na tinulungan din pala nila Rayleigh at Shaki sila Boa at mga kapatid nito para makatakas sa Celestial Dragon. Saka tinanong ng Dark King ang bida kung nais ba talaga nitong bumalik kagad sa Sabaody. Naalala ni Luffy na hindi nila kinaya ang lakas ng mga nakalaban doon kaya di niya nailigtas ang mga kaibigan. Dahil dito ay nagsuggest si Rayleigh na magpalakas muna siya para hindi na maulit pa ang naranasan. Samantala si Usopp ay matapang na hinarap ang malaking beetle para makatakas sa isla pero natalo lang siya nito. Giit ni Heracles na pinipigilan daw sila ng mga nilalang na makatakas sa isla. Pero nawawala na si Usopp dahil sinusubukan na naman itong tumakas nang makita ang isang hippo seeking na naaakit sa amoy ng mga pagkain. Inatake siya ng halaman ngunit natalo niya ito gamit ang apoy na bala. Subalit napakarami pa palang naghihintay sa kanyang carnivorous plants para pigilan siyang makatakas sa isla kaya matapang na kinalaban ang mga ito ng mag-isa. Pagkatapos ay gumalaw na naman ang isla dahil nagugutom na naman ang halamang ito. Kaya nahulog si Usopp patungo sa bunganga ngunit iniligtas naman siya ni Heracles na nagtataka kung ano ang nabasa nito sa dyaryo. Giit ni Usopp na kailangan niya nang makita si Luffy dahil namatay ang kapatid nitong si Ace kasabay ng pagbuka ng malaking bulaklak na isla na kinaroroonan nila.